So ito po yung pangalawa, mga kababayan, ng ating pag-uusapan ay patungkol po dito kay Pebbles at kay Bunuan. Nako, eto ha, mga kababayan. Alam nyo, uso na yan ngayon sa mga politiko, mga kababayan, na kapag ka nagnakaw kayo ng pera sa kaban ng bayan, tapos 'di ba, yung mga pera na ninakaw, 'di ba, ipini-freeze 'yan ng gobyerno, ng AMLAC. Halimbawa, nagnakaw ako sa DPWH ng 1 billion. Yung 1 billion kong 'yan ay pini-freeze ng AMLAC. So, pero mga kababayan, ang kabuuhan talagang ninakaw ko 10 billion. Yung 9 billion nandun sa katulong, nandun sa driver, dinidivide yan. Dinidivide. Andun sa driver, katulong, hardinero, labandera, mayordoma, pinsan, kamag-anak, apo sa kuko, apo sa ingron, pinsan sa kitikel, pinsan sa bulok na bagang, pinsan sa tuhod na may almuran, may tuhod na may diabetes, pinsan sa tuhod na may rayuma. Ganun yan dinidivide yan, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, meron pong inilabas itong si Pebbles Talakera. Nakalimutan ko pa. Nandun sa pangalawang asawa, pangatlong asawa, pang-apat, pang-lima, sa kabit. Ganun yan para pag i-praise ng AMLAC, yung ninakaw ko 1 billion lang. Pero yung 10 billion, yung 9 billion na pinahawa ko na sa iba. So ngayon, mga kababayan, ganito po yan. Meron pong binuko si Pebbles Talakera ngayon, mga kababayan, patungkol kay Undersecretary Bunuan. So, ang sabi ni Pebbles dito, mga kababayan, si Undersecretary Bunuan, meron daw kabit. Merong kabit na nabiyayaan ni Bunuan, mga kababayan, na nagmamay-ari ng resort sa Pampanga. So, itong resort na to, Malahasyenda. Bilyonaryo daw ang may-ari ng resort na kabit daw ni Bunuan. Sabi ni Pebbles yan hindi galing sa akin. So ngayon, mga kababayan, ang nakakamangha pa dito at nakakatuwang pangyayari, di umano, lumipad ang team ni Pebbles at nakita ang kakatuwang pangyayari na ang parking ay di-aircon. Yung mga motor sa loob ng parking garage nitong Escabeche ni Bunuan, naka-aircon. Yung mga kotse sa loob ng parking garage, naka-aircon. So, paano daw naging bilyonarya yun, mga kababayan? Ito na hindi ko po alam sa lahat po sigurong nagmamay-ari ng resort, mga kababayan, hindi naman po siguro mga bilyoner. Kasi hindi naman po araw-araw po libok. Di ba? Araw-araw ba may ito pakinggan ninyo ang sabi ni Pebbles, mga kababayan. Naku, kakaiba itong binulgar ni Pebbles, mga kababayan. Ito po May question lang ako. Dapat masampahan ng kaso to May papanood ako sa inyong video na yung kabit niya ang nakinabang sa pera ng DPWH, sa pera ng taong bayan, na yung kabit niya isang bilyonarya na, maraming ari-arian sa Pampanga. Sagutin mo to. Hindi pwedeng hindi mo to sasagutin. Ayan, makikita mo dyan na naka-aircon pa ang mga motor at kotse. Ang taray. Tapos, dyan mo na makikita yung Rimowa na maleta. Ayan, may Rimowa na maleta. Puno ng pera ata yan. Pakialam ko dyan kung may pera ba yan o wala. Pero bakit naka-aircon ang parking? May bag pa na Ayan yung pinost ko na picture lang. Ngayon, buong video na. Secretary Bunuan, baka naman. Hala. Kumusta naman ang yung Escabeche sa Pampanga? Hala. Ayan naka-aircon ng parking Ganda ng mga motor. Escabeche lang yan, hindi yan yung totoong jowa mo. At balita ko, buong barangay, pinasimentohan mo. Hala? Ang kalsada buong barangay? ng Escabeche mo. Buong Pakita barangay natin kung sino yung pinasemento? Escabeche mo. Gusto mo. Eto. Ni-report ko to, alam ko, binigay ko yung exact place. Naku, nandun yung mga maletang Rimowa. Yung resort, yung lugar. Hala. Bakit di siya lumabas?
Ano yun? May exemption? Hindi pwede yun. Ah, Dapat panagutin lahat to. naka-aircon. Panagutin lahat. Lahat Rimowa na maleta? Sa kasalanan ginawa niyan sa pagdanakaw. Ultimo bag ng Diba? motor, Dyan sa naka-Christian PWH. Dior. Hmm. Ayan, Ayun. panoorin natin. Yung bag ng Naka-aircon motor ang sa likod. garahe, ang ganda ng mga motor, ang ganda ng kotse, tapos maraming remote. Mga kababayan, yung mga motor po yan ay mga ano po yan siya, kumbaga bunsong kapatid ng Mio. Mio ng Yamaha. Kumbaga parang Fascio. May ganyan din kasi ako mga kababayan. No? Actually medyo mahal po yan nasa katumbas na po siya ng ADV na Honda. Pero namangha ako mga kababayan, pati itong Mini Cooper ba to? Mini Cooper, yung parang sasakyan ni Mr. Bean, mahal din yan. Kumbaga ano yan parang it's German brand. Tapos itong motor, may bag siya sa likod, yung parang box, is Christian Dior. My God! Tapos yung mga bag na Rimowa, tag 100k to 200k yung mga maletang Rimowa. Ang mamahal po nun. Maleta sa gilid ng Ayan o, Rimowa. Ayan, mga Rimowa lahat yan. Oh. Secretary, this is the bahay of your escabeche. Ayan o, may bag na, ayan. O, ayan. Ayan, Christian Dior po na bag. Oh my God. Christian Dior ang bag ng motor. Oh my God, it's worth for kalahating milyon yan. Oh my God, ginawa lang lagayan ng nilagay lang sa likod ng motor. It's 500,000 po ang price niyan. Lalo na yan, malaki. Putang ina, million po yan. Mga kababayan imagine. Kaya pala siya, ganito po, bigyan ko kayo ng purpose. Alam nyo kung bakit naka-aircon? Bawal po kasing amagin. Bawal amagin mga kababayan kasi po mga luxury po yan. Once na inamag po yan, matataktak po yung mga pintura. Kaya kailangan po siyang naka-aircon. At take note mga luxury, lalo na yung mga maletang Rimowa, kapag hindi aircon yan, ay kinakalawang. Mga kababayan, kinakalawang po siya. No? Yung bandang gulong niya at yung mga bilog-bilog dun sa may bandang takip, kakalawangin po yan. Hindi po lahat ng party ng bag na Rimowa ay aluminum. Minsan yung iba dyan is stainless. Minsan may mga stainless na kadalasan, yung iba parang peke na stainless na parang kinakalawang. Tapos yung iba namang gamit sa Rimowa is mga yung alam niyo yung ginagamit sa eroplano na hindi natutunaw, platinum. Naku, Diyos mio Marimar. Kita nyo yun, Christian Dior. Biruin mo kung hindi luxury yan, hindi nakaka-aircon yan. Mga kababayan, naka-aircon. Patay. May big bike At pa. ito ang pag-aaring resort ng Escabeche. Ang Nature's by Mountain Resort Incorporation. Hala. Mountain Resort Incorporation. Sa Dampe, Florida Blanca. Ayan na yung lugar Florida Blanca. Dampe. Ayan na yung lugar. Sinend ko na nga yung mapa. Ayan, ang linaw-linaw. Gusto nyo puntahan puntahan natin. Ang tari naman ni former secretary. Head ng Escabeche na bilyonarya. Tapos hindi man lang nalabas sa Blue Ribbon Teka muna. Diba? Churut. So, hindi liligtas sa akin yan. Hello. Lalabas lahat. Hello. Akala nyo naman tayo. Nabanta na si Pebbles. Nakaw kayo ng nakaw. Oo. Hindi naman pala saan. Pati pala Nako, pag nalaman ng Billionaire News Channel to, Billionaire News Channel, BNC, and my friend there. Hindi ko na sabihin kung sinong friend ko sa BNC. Oy, friend, pwede bang imbestigahan nyo ito? Oy, mga friend ko dyan sa BNC, minsan coffee-coffee tayo, Minsan coffee-coffee tayo, Baka may mga, di ba?
Ala, yung mga escabeche, nagmamay-ari ng mga magagarang Baka ngayon, nung i-share natin yan, biglang nawala na yan doon. Baka, nandoon na naman yan kay hardinero, kay karpintero, kay pinsan, kaibigan, kamag-anak, mga kamag-anak sa malayo, apo sa tuhod, apo sa kuko, apo sa ingron, apo sa tuberculosis, apo sa rayuma, apo sa diabetes. Baka pinagkati-hatian na yan ngayon tiga Pampanga ako, alam ko yung lugar na yan, Sir Kent. Oo, sa may Tampi daw. Ano ba yun? Sabi ni Peebles, hala, imbestigahan na yan. Biglang mawawala yan. Sinabi ko sa inyo mga kababayan, magugulat tayo. Oy, Bilyonaryo News Channel, Oy, BNC, ako'y nananawagan sa iyo. Kaibigan ko dyan, si Corina, si Pinky Web, si Willard Cheng. Oy, Mateo Godicelli, Oy, Sir Katigbak. Ay, nako. Sir Carlo Katigbak. Alam mo na. Gura Bells na doon. Imbestigahan nyo na. Ala, Diyos niyo, Marimar. Nako, kakaiba yan. Nako, hindi pwede yung ganyan, Nako, kaya pala yung iba dyan, fetix lang. Ala, Diyos ko. Hala, ito pala yung mga nangyayari, mga kababayan. Alam nyo na. Alam nyo na. Diba, kapag sabi ni Ma'am, ni Ma'am Ashley Kit, baka pag nakita nila yan, Kent, paghihiwalayin na yung mga motor. Hindi, kukunin talaga nila isa-isa yung motor. Actually, mga kababayan, doon pa lang sa Rimowa, milyones na yun. Take note, yung nakita niyo yung vlog ni Ibana at ni kapatid niya, ni Simona, yung isang bag nun, 100 to 200 to 300k po yun. Depende sa sizes. Rimowa lahat yun. Puro silver, may green, may black. More on Rimowa. Kapag hindi natin pwede sabihin peke lang yun. My God, peke ang Rimowa, tapos pina-aircon mo. Tapos yung bag pa na Christian Dior, ginawa lang. Hala. Sino yung may underground na 5 palapag? Si Saldico. Yung underground niya na 5 palapag, tas ang laman puro bolt. Doon sa BGC yun. Dapat pinasok nila yun Diba? At saka, doon sa yung bahay niya sa Pasig. Dapat pinasok yung ilalim nun. Hindi lang siguro nakita. 'Di ba? Baka doon sa ilalim ng palapag na 'yon, nandun yung mga kotse. At hindi niyo alam na yung bahay niyang nakaganyan, 'di ba may 5 palapag na underground. Hindi niyo alam baka may labas 'yon sa ibang kanto ang labas or yung dugtong nung underground na 'yon, may ibang bahay pa 'yon sa kabila. May mga ganyan kasi mga kababayan, ganito 'yan. Explain ko sa inyo. May kaibigan. Kami kasi sa probinsya, malawak yung aming lugar kasi balwarti-balwarti yan Meron kaming kapitbahay Malaysian. Malaysian Filipino. So ngayon, mga kababayan, yung bahay niyan laki. Alam nyo naman pag bahay ng Malaysian, hindi siya halos nagagawa ng 3rd floor, puro 2nd floor lang yan. Pero kadalasan talaga bahay sa Malaysia, puro patag lang. Walang 2nd floor. Pero yung sa kanya, may 2nd floor siya. Pero kung makita mo yung underground niya, napakalawak. Nakapasok ako dun Tapos doon nilibing yung mga magulang niya sa ilalim ng underground. Alam nyo ba sa underground, meron silang bilyaran, meron silang swimming pool. Tapos, nagulat ako, yung bahay namin nandito, magkatabi sa bahay nila. Nagulat ako, yung exit ng underground nila, alam nyo ba, sa kabilang barangay, sa kabilang barangay, sa waiting shed. Yung waiting shed may isang bahay. Maliit lang pero maganda rin. Hindi namin, ang alam ko, kamag-anak nila, yung naging ninang ko pa kasi nurse. Naging ninang ko. Tapos nagulat ako mga kababayan, may exit pala dun. Doon siya lulusot. Kasi mga bata pa kami noon, nakapasok ako doon. Ang layo, biruin nyo mga kababayan, siguro mga 1.5 kilometro ang layo niya sa labasan. Kaya pala mga kababayan, nagtaka kami, napakatagal natapos ang bahay at napakaraming lupa na kinukutkot. Bahay lang naman, malaking bahay, kaya hindi ka magtaka na may lupang kinukutkot. Pero yung lupa, tinatambak nila sa harap, ginawa nilang landscape. Kaya hindi mo masabi na tinapon, ganyan. Ni-landscape kasi nila.
Eh yung pala, yung mga lupa na binutas nila, yun na pala yung galing sa ilalim. Kaya huwag kayong magtaka doon sa sabi ni Jun Vic Rimulya na ang bahay ni Saldico, 5 palapag ang lalim, may mga exitan yan. May mga bunker yan na pwede kang umiksit. No, may mga secret tunnel. Ganon. Kaya hindi na ako trumay na pumasok nung time na yun, mga kababayan, kasi nga natatakot kami, may nakalibing doon, no, ng mga magulang nung kapitbahay namin. Oo, pero maganda siya, sobrang laki ang bahay nila. Puta ina, puro salamin. Oh, pag nakita mo, second floor siya, tas yung buong mula sa ground para second floor, ang laki ng salamin, kulay blue. Sa umaga, pag sa gabi, kulay itim. Makikita sila sa loob pag gabi, pag umaga, hindi. Oh, pero sobrang ganda. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, napakaganda. Ang apelyido nung may-ari is Mijares. No, mga Mijares. Wala akong pangalan, basta apelyido lang. Mijares. Ganun mga kababayan, napakayaman nila. Actually, siguro nga, hanggang ngayon, buhay pa yun eh. Kasi, singidad lang ng mama ko yun eh. Mama ko kasi bata pa, mama ko nasa mga, magsa-60 pa lang ang mama ko eh. 57, 58 pa lang yata mama ko. So, ganun po yun, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, grabe no. Actually, ang Malaysia kasi malaki pera eh. 12, di ba? O, tsaka ang pera sa Malaysia, mabilis. Mabilis ang pera sa Malaysia. Kasi mura lang mga bilihin doon. Baka may mga ganyan si Bato. Ay, nako, imposible walang ganyan si Bato, mga kababayan. Sa loob ng ilang taon siya, imposibleng wala siyang bunker. Hindi ba? Ganun po yun, mga kababayan. Kaya sa ngayon, sa nilabas ni Peebles, nakakatakot, kakaiba. Di ba? Kakaiba, nakakatakot. So, yun lang mga kababayan, yung ating live no sa mga oras na ito. Hindi ko po siya masyadong habaan kasi dalawa lang po ang aking nakitang content, no, ang aking nakalap according sa mga nagpaabot sa akin. So, nagre-react lang. Kaya, syempre, hindi naman lahat sa balita ay ganun ang reaksyon. Magkaiba naman kami ng pananaw, magkaiba din kami ng reaksyon. So,